Mamayang hapon po ay nakatakdang dumating sa bansa si Japanese Prime Minister Shinzo Abe para sa kanyang 2 araw na official visit. Posible pa raw na mag-almusal si Prime Minister Abe sa mismong bahay ni Pangulong Digong sa Davao City. Narito ang unang balita ni JP Soriano. Sa nakatakdang pagbisita ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa bansa, makikita daw ang lalim ng ugnayan nila ng Pangulong Duterte. Bunga raw ito ng makabuluhang state visit ng Pangulo sa Japan nitong nakaraang taon. Si Abe ang kauna-unahang pinuno ng isang bansa na bibisita sa Pilipinas ngayong taon at ang kauna-unahang pinakamataas na opisyal ng isang bansa na makakabisita sa Davao. At ayon kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, posible pang mag-almusal si Prime Minister Abe sa bahay ni Pangulong Duterte sa Davao City. Japan is one of our strongest friends and and partners in this part of the world, and we value that friendship. If I might be, I guess I'm at liberty to even mention to you here. This has already come out in the press release. Unprecedentedly, he will be the first head of state to visit Davao. Yeah, and we are looking at the possibility that maybe even perhaps they will have breakfast at the President's house in Davao, just to dramatize to you how we value this friendship we have with Japan. Pangunahing agenda raw ng pagpunta ni Abe sa Pilipinas ang pagpirma nila ni Pangulong Duterte sa Memorandum of Agreement na may kaugnayan sa mga tulong na ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Kabilang dito ang tungkol sa transportasyon, agrikultura at mga infrastructure cooperation enhancement. Kaugnay naman ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. Sinabi ni Yasay na formal na itong ilulunsad ng Pangulo sa Davao sa darating na linggo, January 15. Sa usapin ng agawan ng teritoryo sa South China Sea, ang Pilipinas daw ay huhugot mula sa mga napagkasunduan noong ang Lao Pa ang chairman ng ASEAN. Ang tinutukoy ng DFA ay ang joint commitment ng ASEAN at China para pabilisin ang diskusyon sa Declaration of Conduct of Parties sa South China Sea o DOC. During our chairmanship of ASEAN, we will intensify efforts to ensure the completion of a framework of the COC within the first half of the year. We will also work with China and the rest of ASEAN to ensure the effective implementation of and compliance with the 2 confidence-building measures. Gayunman, hindi raw mababanggit sa ASEAN ang arbitration ruling sa South China Sea na pabor sa Pilipinas. For our purposes, just with respect to the arbitral tribunal, we feel no special purpose or special benefit to raise this. This is a matter that we will be raising with China at some future time. Para sa unang balita, JP Soriano reporting.